Sa isang bayang sa Antique, may isang babae na nagngangalang Lina na naninirahan sa gilid ng isang madilim na kagubatan. Isang gabi, matapos siyang bumili ng mga gulay sa palengke, nag-isa siyang naglalakad pa uwi. Dumaan ang malamig na hangin at tila may dalang babala. At ang paligid ay sobrang tahimik. Tanging ang mga kuliglig lang ang maririnig habang ang mga sanga ng puno ay dahan-dahang humahampas sa isa't isa. Habang naglalakad, naramdaman ni Lina na may malamig na tingin na sumusubaybay sa kanya mula sa dilim. Tila may aninong sumusunod sa bawat hakbang niya. Nang lumingon siya, wala siyang nakita kundi ang mga aninong naglalaro sa ilalim ng buwan. Biglang, sa isang gilid ng daan, lumitaw ang isang nilalang. Isang babaeng may mahabang itim na buhok, maputlang mukha, ngunit ang mga mata nito ay naglalaglabab na parang apoy na tila nagmumula sa impyerno. Kinabahan si Lina at nagmamadaling tumakbo. Ngunit ang nilalang ay mabilis na lumapit sa kanya. Tila hindi siya nais hayaan na makatakas. Habang tumatakbo, narinig niya ang mga malalalim at matataas na sigaw na umaalingaw-ngaw sa paligid. Nagpapakaba sa kanyang puso. Kasabay nito, naririnig din niya ang kaluskos ng mga sanga at ang pag-iyak ng mga espiritu ng kagubatan na parang nagbabawala sa kanya. Sa kanyang paghahanap ng ligtas na lugar, nakarating si Lina sa isang lumang bahay na halos gumuho na dahil sa katandaan. Pumasok siya rito at agad na isinara ang pinto. Ngunit kahit sa loob, ramdam niya ang malamig na hangin na para bang espiritu ang pumapasok. Hindi niya maiwasan manginig. Humiga siya sa sahig, ipinikit ang mga mata at buong tapang na nanalangin. Hinihiling na siya ay maprotektahan mula sa nilalang. Pagkalipas ng ilang minuto ng matinding panalangin, naramdaman niyang lumayo ang presensya ng nilalang. Nang muling buksan niya ang mga mata, wala na ang nilalang. Ngunit hindi pa rin nawawala ang kakaibang amoy ng usok at dugo na bumabalot sa loob ng bahay na siyang nagpapaalala ng matinding panganib na nagdaan. Kinabukasan, ibinahagi ni Lina sa mga kapitbahay ang kanyang karanasan. Ayon sa mga matatanda, ang nilalang na nakita niya ay isang aswang. Isang kilalang nilalang sa kanilang lugar na nagdudulot ng takot at kamatayan sa sino mang mapalad na makatagpo nito sa gabi. Mula noon, naging mas maingat ang buong baryo. Naglalagay ng bawang at asin sa mga pintuan at bintana at laging nagdarasal bilang proteksyon laban sa mga nilalang ng dilim. Ang kwento ni Lina ay paalala sa lahat na sa kabila ng pinakamalalim na kadiliman, ang tapang at matibay na paniniwala ang nagiging liwanag at kaligtasan ng bawat isa.